Siya, Chairman George, at makukulong ka na ng habang buhay. Yan! Nakulong! Dahil nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. About it. It's simple. The authority or the lack of authority to try the case. Diba? So for example, kinasuhan mo ako sa MTC, pero ang jurisdiction sa RTC, i-dismiss ng MTC. Oh, tama. Kinasuhan mo ako sa ombudsman, pero hindi ako covered ng ombudsman dahil private businessman ako at wala akong dealing sa gobyerno, i-dismiss ng ombudsman yan. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Tuloy lang ang laban. Walang titigil. At marami pa mga Pilipino ay sumusuporta pa rin sa isang presidente na Yan! tinatawag nila na mamamatay tao. Perpekto ba yung kanyang pamumuno? Hindi po. Wala naman tao po talagang perpekto. Pero siya, sa tingin ko, ang presidenteng kailangan ng Pilipinas nung panahon na yon. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, baka makulong. Paimbestigahan na sa NBI itong si Chairman George. At kasong sinampa, grabe, 50 million counts. Grabe ho Yan yung mga mababalita ngayon. Buti naman paimbestigahan na at para makulong dahil sa mga hindi kaganda at hindi kaaya-ayang mga bagay na mga ginawa nito. Mantakin nyo talo, naging panalo. Ginawa ng kwento, ginawa ng paraan. Ngayon nakaupo. Paimbestigahan nyo, tama lang yan. Ipasok natin dito. At mamaya magsasalita na rin. July 19 magkakaroon po ng peaceful rally mo ito o gathering? Sa mga atin, ayon sa video, ang tabay lang siguro sa dahig ito o meron pa bang iba? Yun sa video mamaya. Pasok natin to. Criminal complaints ang ilang mga abogado at civil society leaders laban kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at iba pang tauhan ng nasabing komisyon. Buti nga Bunsod umano sa'yo. ng anomalya sa 2025 midterm elections. Kabilang sa mga nagtungo sa National Bureau of Investigation nitong Huwebes, July 10, 2025 sina Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio, Attorney Alex Lacson at dating Financial Executives Institute of the Philippines President Franklin Isaac. Nandito po kami ngayon dito sa NBI para ipakulong si Chairman George Garcia. Chairman George, halaka, makukulong ka na ng habang buhay. Yun, tama. Dahil nagsampa kami sa iyo ng mahigit na 50 million counts ng cybercrime, aniya ni Respicio sa media. Ayon pa sa grupo ni Respicio, pawang system interference, umano ang ginawa ng COMELEC sa mga resulta ng automated counting machine upang mamanipula ang mga bilang ng boto nito. Umamin pa rin siya si Garcia ng pag-delete ng mga election results. In particular, 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, saad pa ni Respicio. Dagdag pa niya, bakit po mahigit 50 million counts? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Nako, ayan Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng balota, isang instance po yun ng system interference. Samantala, sa hiwalay na pahayag iginiit ni Garcia na pawang paulit-ulit na lamang daw ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya at sa COMELEC. Nako po. Lahat po Hindi pa ulit-ulit. Kailangan managot. Ang dapat managot, sabi ni Aling Ledesma. Dahil hindi maganda ang nangyari. Sa panahon ngayon, hindi maganda ang nangyari, sabi ni Aling Ledesma, na nagawa nyo ng paraan yung mga talo. Diba? Hindi isa, dalawa, tatlo, marami. Ang mga nagreklamo. Kung hindi naman pala, dapat manalo itong si Uy, dapat noong pa lang, bago mag-election, dinisqualified nyo na. Hinayaan nyo. Ginawa nyo ng manipula, sabi ni Aling Ledesma, ginawa nyo ng paraan, eto na. Nanalo ang tao, natalo pa. Samantalang yung tinambakan ng 1,000, konting kwento, at iaapilan mo, di umano, ayun, nakaupo, nagkangaw-ngaw na. Ando na sila sa Tuwadcom 2.0. Diba? Ayan ba ang balak? Sabi ni Aling Marie. Balak nyo ba talaga yan? Diyos mio, Marimar naman,
Kaya dapat lang, sabi ng sambayan ng Pilipino, dapat lang, tama lang yung 50 million count cybercrime laban dito. Mga binanggit na alegasyon ay matagal na at paulit-ulit na po naming nasagot at naipaliwanag at mariing pinabulaanan ang mga maling akusasyon, aniya ng COMELEC chairman. Ayon kay Respicio, wala raw lusot si Garcia sa mga kasong isinumite nila. Paliwanag pa ni Respicio, ang parusa raw kasi sa bawat system interference ay 6 na taong pagkakakulong at may multa ng mahigit 200,000 sa kada counts ng kasong Yun, kanilang tama. kinahaharap. Dagdagan pa. Samantala, sa hiwalay na pahayag, iginiit ni Garcia na ipinagkakatiwala na raw nila sa NBI ang nasabing mga alegasyon laban sa kanila. Pinagkakatiwalaan po ng sambayanan ang NBI at ganoon din po kami sa komisyon. Lahat po ng mga binabanggit nila ay matagal at paulit-ulit na po naming nasagot at pinabulaanan, aniya ni Garcia. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye ng pahayag ni Vice Mayor Respicio na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ito yung sinabi ni Atty. Respicio. Pakinggan nyo ha, mga kasama ha. George Garcia, Chairman George, alam ka, makukulong ka na ng habang buhay. Yan! Nakulong! Dahil nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa COMELEC noong nag-interfere sila ng ating computer systems nung eleksyon? Number 1, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokolate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadali na kaagad ang trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after maipadala yung mga election results na 5 million, didelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakast na balota sa ating bansa nung nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina nung nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakialaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Dapat lang, dapat lang. Kasi habang buhay kang makukulong, hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng COMELEC, yan. ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nauubos, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028 na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC.
tandaan po natin, ang tenure ng mga COMELEC commissioner ay rolling 7 years. At siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang Hindi mag-lead na. ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Ayaw na namin, ha? Ayaw na namin, Atty. Respicio. Dahil pinagulo lang yan. Biruin nyo, muntik na yung dalawang senador, yung tatlong senador. Muntik na. 26 million down to 21 million. Kung hindi nakita, talo din ang si Senador Bato, Senador Bongo. Talo rin sana. At yung Duterte na napakalakas, napasukan ng tatlo. Sipin nyo, ha? Tsaka tama lang na, makulong. Bakit? Ang gulo-gulo na ng election ngayon. Hindi na katulad dati. Tsaka bakit pwede naman i-manual counting? Bakit? Mantakin nyo ito, ha? Sa isang presinto, ilang cluster? Sa isang cluster, ilang presinto? Ulitin natin, babalitarin natin, ha? Doon sa amin, nung bumoto ako sa Mars, isang room, 6 na cluster. Isang machine. Abutin ka na maghapon. Di ba, nakaka-bad trip? Pero ang laki ng pondo nila. Di ba? Magtigil na kayo. Sisimula ng botohan, 5:00. Gagana ang machine, 7:00. Sakit sa banks. Di ba? Kaya tama na yan. Mapunta tayo dito sa usapin na paimbestigahan. Dapat lang paimbestigahan. Bakit? Dapat nga makulong Di ba? Dapat sila makulong para hindi na makaupo. Dahil sa 2028, baka meron na naman ganyang mangyari. Kaya ito, magandang balita to. Dahil sa umunoy illegal na aktibidad para dayain ang halalan, ang kina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Vice Mayor Harold Respicio, at iba pang complainant. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nahaharap na sa formal na reklamo ang Commission on Elections sa COMELEC sa National Bureau of Investigation o NBI 2 buwan matapos ang eleksyon. Sinampahan ito ng paglabag sa Anti-Cybercrime Law sa NBI Anti-Fraud Division ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Irina Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Kasama pa sa mga nagsampa ng reklamo laban sa poll body ay si dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, grupo ng mga bishop, retired generals, mga abogado, at iba. Aligasyon ng mga nagreklamo, gumamit ang poll body ng software na may 3.5 program version sa automated counting machines noong halalan, gayon 3.4.0 version ang na-audit at nasertipikahan. Gumamit hindi umano ang komisyon ng illegal na intermediary server sa pagpapalabas ng resulta ng halalan. Ipinanto rin nila na illegal daw ang pagbura ng COMELEC sa 5 milyong discrepancy na boto nang wala ang presensya ng mga transparency group. Sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI, malalaman daw kung totoong may pandarayang ginawa ang komisyon. We are not asking for a recount. We are not asking for the nullification of the results of the 2025 elections. We just want to establish meron bang nagkaroong dayaan, manipulation, alteration of the electoral results. No? We just want to establish kung merong criminal culpability yung COMELEC. That's why we're inviting NBI to make this investigation. Bago ito, meron na rin silang petisyon sa Korte Suprema. Plano rin nilang dumulog sa Senado para maimbestigahan ang nakaraang halalan. We're also preparing that pag nag-convene itong 20th Congress at nagkaroon na ng panibagong Senate Committee Chairperson, yung Electoral Affairs and Reforms Committee sa Senado will be asking for a Senate investigation on this so that we can present all our allegations and complaints. Ang COMELEC bukas daw sa anumang investigasyon. Ayon dito, paulit-ulit na nilang naibigay ang paliwanag. Tigil? Paulit-ulit takip kayo dito, takip kayo doon. Bakit hindi nyo pinuroklama yung taga-Silang, yung nanalong mayor? Bakit hindi nyo pinuroklama yung Duterte Youth Party List? Sige nga. At bakit hindi nyo pinuroklama si Uy? Ano ang dahilan? Bakit natalo na, nanalo pa? Sige nga, yan ay paliwanag nyo. Galing nyo gumawa ng kwento, sabi ni Aling Ledesma. Sa mga nasabing aligasyon at pinabulaanan ang mga ito. Sa katunayan, pinatunayan daw ng PPCRV, mga imbahada, paaralan, simbahan, pribadong organisasyon at maging ng European Union na tapat at maayos ang naganap na may... Kwento nyo sa unggo yan, baka magkaintindihan kayo. Pero sa taong bayan, di nyo na maluloko. Ano ngayon tingin sa inyo ng taong bayan? Kayo yung mga kasama ng mga durobo. Sabi ni Aling Mercy. Of midterm elections. Pero ang pahayag na yan ng COMELEC, wala raw katotohanan.
Anila, negatibo ang pananaw ng publiko at maging ng mga dayuhan sa naganap na eleksyon. Distortion of the truth, yung simbahan actually is questioning the results of the elections. At maraming ang CBCP, maraming bishops who are actually questioning the results of the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa complaint na ito. Dito sa anti-complaint of 59 natin ngayon. Pangalawa, yung sa EU, alam niyo po, there was already a report na nirelease ang EU. They are actually questioning the transparency and integrity of the results of the 2025 elections. So hindi po totoo na sinasabi niya na sinusuportahan na malinis at may integridad at credible yung naging resulta ng 2025 elections. Gawa-gawa niya lang yan, attorney. Marami na ho ang naghain. Maski sumama dito yung ibang mga personalidad. May nababanggit na taga Baguio. Marami, mga retired generals, retired army. Marami. Para lang mawala na ito sa pwesto itong magagaling at nagmamagaling na kayang manipulahin, sabi ni Aling Marie, ang panalo. Di ba? Sana mapatunayan agad panagutin at silipin din. Grabe, no? Antindi nyo. Yung usapin sa impeachment. Ito na, may paliwanag na si Senator Cayetano. Impeachment, kung di namin i-dismiss, questionin niya sa Supreme Court. Madidismiss at madidismiss. Ito na, tignan natin. Kayo na ho ang umintindi. Madidismiss yan, hindi pwedeng hindi. Meron din mga lumabas sa mga balita na yung complaint walang pumirma. Sinabi naman ng ombudsman, yung sa Secretary General, and all these points. But let's go to one of the most controversial statements of the Senate President na talagang pinag-usapan. Sabi niya, the Senate Impeachment Court can dismiss the case. Ito na yung, kanina you were starting to talk about it. Yes. Can dismiss the case. Ano ba ang ibig sabihin noon? Okay. So, Kuya Boy, pag nag-file ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority or the lack of authority to try the case. Diba? So, for example, kinasuhan mo ako sa MTC, pero ang jurisdiction sa RTC, i-dismiss ng MTC. Tama. Kinasuhan mo ako sa ombudsman, pero hindi ako covered ng ombudsman dahil private businessman ako at wala akong dealing sa gobyerno, i-dismiss ng ombudsman yan. Di ba? So, sa Supreme Court, meron sila tinatawag na prohibited pleadings. Di ba? So, may mga sinasabi ko anong prohibited, o whether motion niya or pleadings. Di ba? Ang prohibition mo lang sa Senado, yung lang nakalagay sa konstitusyon. So for example, hindi kami pwede mag-impeach ng hindi impeachable officer, di ba? But yun lang ang limitation. Then sa rules namin. So yung dalas ko marinig ngayon, kung wala sa rules nyo, hindi nyo pwedeng gawin. Hindi kami pwede mag-CR. Wala sa rules namin na pwede kang tumayo tapos pwede kang mag-CR So pero pwede mong, but to go to the main point, Kuya Boy, we should not dismiss outrightly unless it's a question of grave violation of the Constitution. Di ba? So, kasi ang nabenta kasi nung ibang advocates hindi nyo man lang titignan yung ebidensya, i-dismiss nyo na. Okay? That's always the case if you question the jurisdiction. Di ba? So when you go to the ICC, kay President Duterte, ano ba unang question ng abogado ni President Duterte? Hindi ba tinanong niya, you have no jurisdiction over us kasi umalis na kami. Wala pang ebidensya ang pinapakita doon. Wala pa. Okay. Pero nagsabi yung korte, sandali lang, may jurisdiction. So the court should not acquit or convict you without looking at the evidence. Klaro yun, Kuya Boy. Paano ka naman magsasabing guilty or not guilty kung hindi mo pa tinitingnan yung ebidensya? Pero yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi, Kuya Boy, tingin ko dito kung hindi namin i-dismiss, questionin yan sa Supreme Court whether na-violate yung more than one. If the Supreme Court doesn't decide, tuloy-tuloy lang kami. Walang TRO, tuloy-tuloy lang kami. But if we do decide na sandali lang may violation to nung 1-year ban, therefore hindi dapat umabot sa amin ito, ang mangyayari nito, I'm sure, tutuloy sa Supreme Court. Is that where the Senate President is coming from? No, sinabi niya that the impeachment court can actually dismiss kasi, Kuya Boy, may halo na to ng ng intriga kay Senate President of how he handles the impeachment court. Kasi may nagsasabi, ang pinanggalingan nito, yung sinabi nila na dapat in-overrule niya si Senator Bato nung sinabi niyang, I will move to dismiss. Okay? But, Kuya Boy, if the Senate President said na, you're out of order, and then he appealed. So sinabi ni Senator Bato, okay, tell me where in the rules na nakalagay dyan na hindi kami pwede mag-move dahil mali, walang jurisdiction or dahil nga na yung ban. Sabi mo may cite pa rin si Senate President.
Senator Bato can appeal. Magbobotohan yun ngayon. Alam ko yan, Kuya Boy, kasi ako yung unang inappeal yung sinabi ni Senate President Enrile sa case ni CJ Corona. I disagreed kung sino pwedeng isupina o hindi. Inoverrule niya ako. I appeal. Kaya nagbotohan. No? So, ang point, Kuya Boy, kung nagbotohan, sino susundin namin? Yung minority o yung majority? Di ba? So, kung sasabihin ni Cheese, 15 kayo or 13 kayo na bumoto to dismiss, tuloy pa rin kami. O 10 lang kami. Pwede ba yun? And then, to convict, you need 16. So, there are real considerations in all of this. The Senate President has never said, let's dismiss it. No. I wanna understand that. Kung halimbawa, nung nag-motion si Senator Bato na i-dismiss, pwede pala yon na halimbawa, 12 bumoto na, o i-dismiss natin, pwede pa rin yung natitirang mga senador? Hindi pwede. Hindi na pwede. I-dismiss na yun. That's what I'm saying, Kuya Boy, na throughout history, sometimes tama yung minority. Pero majority rule eh. Okay. Diba? So, sa ordinary yung korte, Kuya Boy, pag nag-disagree, so for example, no, sa Court of Appeals, diba, kung hindi sila unanimous 3, magdadagdag kan 2, may 5. Sa ordinary korte, kapag yung judge sinabi, inhibit mo yan, papalitan yon. O, sa atin ngayon, sinabi, si ganitong 2 senador, pumunta dun sa activity, nandun si VP Sara, inhibit. Assuming, Kuya Boy, nag-inhibit sila. Yung boto na yun is for Sara. Kasi pag every time mag-inhibit ka, ang natanggal mo lang sa kanila, makapagsalita sila sa korte at makaboto sa motion. Pero, counted na yun as an acquittal. Kasi you need 16 to convict eh. So, every single one na mawala, para ka na nang bumoto to acquit. O, so, paano kung bumawi naman ngayon yung mga senador na sumama kay VP Sara sa isang activity? So, sandali lang. Prosecutor, dun kay Senator Risa nag-vote eh. O, hindi ba bias din yan? Dapat mag-inhibit din yan. Mauubos kami sa korte. Diba? So, that's what... I get that. Balikan ko lamang yung sinabi ni SP Cheese Escudero na we can dismiss. Ang kinakapitan kasi ng kanyang mga kritiko ay hindi lang sinasabi ng konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, ang trabaho ng Senado as an impeachment court is to try and decide, yes, but not to dismiss. Always part of the trial is to determine kung may jurisdiction. Okay. So yung jurisdiction na sinasabi natin dito, Alan, ay yung 1 year. Yung 1 year. Ban. So kung ang sasabihin, i-dismiss kasi wala namang ebidensya, we can do it but we shouldn't, ma-overturn kami ng Supreme Court. Okay. So kung ang ginawa ni Senator Bato or any senator, no, I think most of us here believe na pampolitical lang to. I don't even need to see the evidence. We should dismiss. Then, halimbawa, majority dismissed. Then you can go up to the Supreme Court. Hindi mo man lang trinay eh. Diba? Okay. But for example, Kuya Boy, you said na the person you brought the impeachment case against is not an impeachable officer. So we dismissed it based on jurisdiction. Wala kaming jurisdiction, hindi impeachable officer yan. No? I'm not talking about now the Duterte. If you disagree with me, you go to the Supreme Court. But we can dismiss. So that's why I'm saying na masyadong maselan. So maselan tong issue about yung 1 year. Kasi Kuya Boy, nangyari na in the past yan. Both sides nangyari na halimbawa yung unang final na mas malakas, meron magpa-file ng kasunod-sunod. Meron din naman makikipag-unahan. Ipa-file niya na yung mahinang kaso dahil sasabihin niya, pagka yan yung una, hindi ka na pwede mag-file. So nagkaroon ng mga changes yan sa rules sa House. So ang naging ng Supreme Court, titignan mo yung many circumstances including not only time. So pag 4 yung nag-file, let's say 4 days, titignan mo dyan yung pagka pinadala sa Justice Committee and what Congress does with it. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa committee. Hindi pinagalaw ng Kongreso. Okay. So that's why ang sabi ko, i-return kasi I don't want to make my vote based on yung nabasa ko lang sa dyaryo na hindi gumalaw. I want them to certify. I want them to certify what did you do with the first, what did you do with the second, what did you do third. I'm not asking them to certify na tama ginawa nila. Of course, sasabihin nila tama. I want them to certify anong ginawa nyo. Then of course, I expect them to say it's constitutional. Kasi based on that, I will make my own judgment na sandali lang, pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na pwede palang mag-file ng 3 pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-4. Alan, hindi ba pwedeng magawa yun na inutusan mo, kasi by the time nag-convene na ang Senado as an impeachment court, instead of remanding or returning, whatever the word is, hindi ba pwedeng, may term sila, advisory ba? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang sa Kongreso? Boy, lahat naman pwede. And I agree with those saying na pwedeng ganito, pwedeng ganyan. O naipaliwanag yung 3, ano bang nangyari? Para makasigurado tayo. Yes, but ang question nga is, you have a senator and it looks like he has a lot of votes with him who's saying i-dismiss natin. Okay. So di ba, so Kuya Boy, yung between returning and continuing, doon ako sa continuing. Bakit ko naman first option? But between dismissing it that day, June 10, and returning it muna, na wala naman delay at wala naman damage, doon ako sa return. Okay. Kasi iniisip ng mga pro-impeachment, pinapabagal. Iniisip naman ng mga anti-impeachment, brinabraso.
Iniisip naman nung... Yan pinaliwanag dito kasi meron kang problema. Ano ang problema? Naghain sila ng impeachment complaint 1, 2, 3. Oo, na isang tabi yung 1, 2, 3. Ang naging magaling sa magaling yung number 4 na file. Kasi nga, yun yung mga nagsipirmahan. So, doon sila sumisilip na isang problema yun. Bakit nyo, isinantabi yung 1, 2, 3? Yun ang isang nakita nila na may mali. So, ano mangyayari? Matutuloy ba ito? Pwedeng matuloy. Pwede rin hindi. Kaya malapit na ho ang July 28. So pagtapos ng July 28, abangan natin. Pero mauuna dyan yung naganapan sa dahig. Eto, sabi ni Mayor Baste. Mga pupunta sa July 9. Wait. Wait. Ito. Sa mga pupunta sa July 19 sa Free Duterte Now event natin, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Tuloy lang ang laban. Walang titigil. Mabuhay ang Pilipinas. Sa July 19, ayan nabanggit dito. Kung kayo ay hindi naman busy, maki-sightseeing kayo. Sa dahig yan. Hindi ko alam kung saan yung iba. Kung meron ba sa Pilipinas, meron ba sa Africa, sa Euro, sa Amerika, sa Canada, hindi ko pa alam. Basta sa dahig, for sure, yung magaganap na yan. Para palayain si Tatay Digong, Yan ang magandang mga hakbang, no? Para yung mga senador na talagang gustong palayain si Tatay Digong, magsikilos na rin. Lalong-lalo na, meron ng mga balita na nagkakaroon na ho ng parang gumagawa ng hakbang yung mga ibang senador na kalyado ni Tatay Digong na mapalaya kagad si Tatay Digong. Sana naman. Anak naman takin nyo, matanda na yung tao. Diba? 80 anyos. Wala na kayong awa doon sa matanda. Sa bagay, yan talaga ang kagustuhan nila 'Di ba? Meron na kayo papasok dito. Sana nagsalita na itong isang attorney na ito. Tingnan natin 'to, Wait lang, Magaling din itong abogado na ito Kaya minsan, maganda, lagi nyo rin siya napapanood. Ito, nagsalita na. Ano ang kanyang mensahe dito? Tao ang hindi pa rin makapaniwala at nagtatanong bakit ang mga kagaya ko at marami pa mga Pilipino ay sumusuporta pa rin sa isang presidente na tinatawag nila na mamamatay tao. Perpekto ba yung kanyang pamumuno? Hindi po. Wala naman tao po talagang perpekto. Pero siya, sa tingin ko, ang presidenteng kailangan ng Pilipinas nung panahon na yon. Ano naman ang mapapala natin kay Rodrigo Duterte? Wala po. Hindi nga po ko nagpa-appoint sa anumang posisyon. Sa totoo, hindi ko pa po na-meet personally si Rodrigo Duterte o si Sara Duterte o sino man sa kanyang pamilya. At hindi ko naman po kailangan yon para sumuporta sa kanyang atikain. Ang pananaw ko po ay kagaya rin ng pananaw ng maraming ordinaryong Pilipino. May malaking problema ang Pilipinas ng 2016 hanggang sa kasalukuyan. At kailangan natin ng isang pinuno na magtatawid sa atin sa mga problema na yan. Tama. Si Rodrigo Duterte ay simbolo para sa maraming mga Pilipino ng mga posibilidad. Posible naman pala na matigil ang droga sa Pilipinas. Posible naman pala na yung mga kamag-anak natin na lulong sa droga ay mahinto at matakot na sila ay makulong. Posible pala na maging malinis na muli ang Boracay. Posible pala na mga congressman ay matakot na magnakaw na ang mga taga-DPWH ay may pinangingilagan at lahat ng magnanakaw sa gobyerno ay nag-iisip bago sila magnakaw sa atin.
posible naman pala na maglingkod na may pagmamahal sa bayan. Kaya po pinili ko ang bandila ng Pilipinas bilang simbolo ng aking protesta para kay President Digong, sapagkat siya lang ang presidenteng nakita ko na palaging humahalik sa ating bandila, simbolo ng kanyang pagmamahal. Iilan lamang po ang mga pinuno na kagaya niya. Ang kagaya po ni Rodrigo Duterte is a generational president. Bihira po itong dumating sa atin at kinakailangan... Alam niyo mga kasama, yung mensaheng ito ni attorney, ibang klase. Wala naman talaga nakagawa nun, ever. Bukod tangi lang ito si Tatay Digong. Sa lahat ho na naging presidente, hindi naman sa talagang totoo naman. Ibang klase yung pamumuno ni Tatay Digong. Kumpara doon sa mga namuno noon. Ano bang ginawa ng mga namuno noon? Malaki ho ang pagbabago na ginawa ni Tatay Digong. Yun yung nabuwisit yung mga durobo dahil dito sa ginawa ni Tatay Digong. Lahat nasabi ni attorney. 'Di ba? Kaya galit na galit sila. Bumabawi sila. Ayan nga ang ginawa kay Tatay Digong. Pero alam naman natin na lahat 'yan ay magtatapos. Kaya merong mensahe nga si Mayor Baste sa July 19 para palayain si Tatay Digong. Kaya kung umabot ka sa video ito hanggang sa muli, paki-like and share ng video. Bye-bye!